My administration is acting with unprecedented speed to fix the disasters we've inherited from a totally inept group of people and to solve every single crisis facing our country. This begins with confronting the economic chaos caused by the failed policies of the last administration. Ayusin ang umano'y chaos na iniwan ng nakaraang administrasyon. Ito ang isang dahilan ni Pangulong Donald Trump kaya nagpanukala siya na alukin ang mga empleyado ng pamahalaan na mag-resign sa kani-kanilang pwesto. Ngunit nitong nakaraang Huwebes, February 6, ipinatigil ng isang federal judge ang deadline na para tanggapin ng mga empleyado ng gobyerno ang alok ng Pangulo. Ang pagpapatigil ay nag-ugat sa kaso na isinampa ng American Federation of Government Employees at ilan pang union sa US District Court sa Massachusetts. Tinatayang nasa 65,000 federal workers ang tumanggap sa resignation program ayon sa White House. Hinikayat naman ng union ang mga miyembro nito na huwag tanggapin ang alok. The message that I have for you is this: do not fall for the scam. Do not resign your job. Stay the course. Let's get this work done. Stand strong. I'm with you. Paliwanag ng Union, hindi legal ang alok at hindi mapagkakatiwalaan ang administrasyon ni Trump na tutupad ito sa kanyang pangako. Pinaalalahanan ng Office of Personnel Management na magiging legal ang separation agreement sa pagitan ng ahensya at ng mga empleyado. Kung hindi tumupad ang administrasyon, pwedeng hilingin ng empleyado na i-rescind ang kanyang resignation. Ngunit ayon sa Sample Deferred Resignation Agreement, nasa discretion lamang ng pinuno ng ahensya ang desisyon kung babaliwalain ang kasunduan at hindi ito pwedeng ireklamo sa kahit anumang paraan. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.